I don't care if she's your childhood friend. This is my night. She's my date, and you can't do anything about it. Dire-diretsyong ani Russell. Kausap si Patrick. Pinakadiinan pa niya yung can't na sinabi niya. You can't stall her from me, so stay away. Masungit na aniya pa, tsaka ako hinila palayo kay Patrick. Tumungo kami sa gitna. Nakapatay ang lahat ng ilaw at tanging sa aming dalawa lamang ni Russell nakatuon ang spotlight. Ayokong may kasama kang iba. Ngayon ay maliwalas na ang mukha niya. Bakit naman? Kaibigan ko naman yun. Lalaki yung tinutukoy mo. At kahit pa kaibigan ang turing mo, maganda ka, Balki. He can break his limitation lalo na kung palagi kanyang masosolo. Nakikita ko na ang ugat sa leeg niya. Hindi niya inaalis sa akin ang mata niya. Hindi naman ganun si Patrick. Stop defending him, baby. Tila nagulat pa siya sa huli niyang sinabi. Basta ayoko siya para sa'yo. Inirapan niya ako. Kaysa makipagtalo ay hindi na ako kumibo pa. Kinabig niya ang bewang ko palapit sa kanya. Kaya lalong dumikit ang katawan ko. Hindi pa dinatinag ang mata niya. I think I'm addicted to your smell. Aniya. Tsak na pulang-pula na naman ang pisngi ko dahil sa ibinulong niya. Pagod ka ng sumayaw? Nanginginig ka eh. Nakangising aniya. Pumasok ka sa kwarto ko kapag inantok ka. Ayoko makikita na may kausap kang iba. Bilin na aniya pa, tsaka ako giniya pabalik sa mesa namin. Magpakabait ka dyan ah. Sandali pang aniya, tsaka ako pinikitan. Dahilan para kulutin ako ni Amelia nang nakatalikod na si Sir Russell. Ano yun ha? Akala ko hindi mo siya type. Ba't may papikit-pikit na ganun? Hindi niya maitago ang kanyang kilig. Ako may hindi ko alam kung para saan ba ang mga ginagawa at sinasabi niya. Nagugulhan ako, Russell. Dapat mo pa bang malaman na ako yung kasama mo sa bar? Pero para saan pa? Baltimore's point of view. Morgan. Hawak ko ang clear glass nang tawagin ako ni Laxus. Kamuntikan ko pa siyang hindi makilala nang magpatay-sindi ang ilaw sa kabuuang lugar. Isa siya sa mga kaibigan ko sa industriya ng negosyo. Hanggang doon lang dahil mahirap nang magtiwala. Laxus, I thought you were in America for vacation. I didn't expect to see you here. Wika ko. Well, nagkibit balikat siya. Tila sinasabi na maniwala ako na narito siya. I saw a girl with you. Oh, there she is. Nilingan ko kung saan siya nakatanaw. Kay Valkyrie. She's not Margaret, right? Then who is she? Nakataas ang kilay na aniya habang nakangiti. Nangunot ang noo ko. Napakatinik kasi ng taong ito pagdating sa mga babae. At kapag nagtanong na siya sa isang bagay, ay gusto niya itong mapa sa kanya. Mind your own business, Laxus. Nakangising saad ko. Ayokong ipahalata ang tunay na nararamdaman ko. And it's annoying. Parang siya lang nakita kong maganda dito sa party. Wala kasi ang fiancé mo. Natatawang aniya. I know that she's your personal maid. Name a price, Balti, and I'll give it to you. Naitikom ko ang kamay ko ng palihim. Nanggigigil talaga ako sa lalaking ito. Wala na yata akong pakialam kahit kilalang tao pa ako. Basta't mapatamba ko lamang siya. But before that, would you mind if I ask her about a night date? Dame Laxus, shut your mouth. Wala kang mapapala sa kanya. Hindi ko na napigil ang inis sa tono ko. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Kaya hindi ako nag-iimbita ng mga kaibigan ay dahil kay Balki. Tsak na maraming kalalakihan ang mabibighani sa kanya at hindi nga ako nagkamali. Pati yung Patrick ay narito din. Kapag may lumabas pa riyan sa bibig mo, I swear, uuwi ka ng nagmumumog ng dugo. Nagmarcha ako palayo. Baka hindi ko mapigil ang aking sarili at mabugbog ko si Laxus. Sinira niya ang mood ko. Kahit yata ngitian ako ng mga naglalakihang investors ng company ko, ay hindi ko nagawang ngumiti pabalik. Lumabas si Daddy sa entrada ng mansyon at nagsalita. Hindi ko siya pinakinggan dahil nawala na talaga ang magandang timpla ko. Nakailang bote na din ako ng alak. Ang mabuti pa yata ay bumalik na ako kay Balki.
Nilinga ko ang mata ko para hanapin si Valkyrie, pero bigo ako na makita siya. Napatayo ako sa kinauupuan ko. Binitiwan ko ang baso na hawak ko, tsaka ako malalaking humakbang. Bakit kinakabahan ako? Walang hiya ka, Laxus. Papatayin talaga kita. Nasabi ko sa isip ko. Amelia, malakas na tawag ko. Nanlaki ang mata niya nang lingunin ako. Where's she? Sino po? Kabang-an niya. Sino pa bang hahanapin ko bukod kay Valky? Pumasok na po siya sa loob. Inaantok daw po. Nagtatakbo ako papasok sa mansyon. Naglakad ako hanggang sa kusina para silipin kung naroon siya. Matapos ay sa kwarto niya naman at binuksan ko ang ilaw. Napamura ako nang hindi ko siya mahagilap. Nagtatakbo na naman ako paakyat sa hagdan. Nararamdaman ko ang pagguhit ng pawis sa gilid ng pisngi ko. Binasa ko pa ang labi ko gamit ang dila ko dahil pakiramdam ko ay nanunuyo iyon sa labis na kaba. Kapag wala pa siya dito ay talagang papatayin ko ang Laxus na yon. Nasabi ko bago ko pihitin ng doorknob. And great. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong natutulog si Valkyrie sa kama ko. Pulang-pula ang paa niya, siguro ay dahil sa heels na sinuot niya. Napangiti ako ng bahagya. Lumapit ako tsaka nahiga sa tabi niya. Hinaplos ko ang pisngi niya ng marahan, dahilan para gumalaw siya ng bahagya. Nang magdilat siya ay nagsalubong ang aming paningin. Napaatras siya nang mapagtanto niya kung sino ako. Sir Russell? Anong ginagawa niyo dito? Tanong niya. I just checking kung tulog ka na. Nakangiting saad ko. Tsaka inaantok na din ako. Paano yung party mo? Lilipas naman yun kahit nandito ako. Nasabi ko. Doon na ako sa kwarto ko. Tumayo siya pero pinigil ko ang pulsuhan niya. Tabihan mo ko. Please? Napakurap-kurap siya. Siguro ay nagulat siya sa sinabi ko. Sir, hindi naman po pwedeng ganon. Ikakasal na po kayo. Kalmadong aniya, ngunit naroon ang pagdepensa. Kahit ngayon lang. After nito lalayo na ako. Pangako. Hindi ko siya pinagsalita at mabilis ko siyang niyakap pabalik sa tabi ko. Naamoy ko ang leg niya, talagang nagdudulot iyon ng kakaibang pakiramdam sa akin. Alam kong mali ito. Hindi ko siya dapat ipagdamot sa iba, pero ang isipin na may makakasama siyang ibang lalaki sa araw-araw ay tila dinudurog ako. Paano ko aatras sa kasal ko? Gayong kasunduan niyon 20 years ago sa pagitan ng aming pamilya. Pumayag ako na magpakasal dahil hindi ko naman alam na makakakilala ako ng kagaya ni Valky. Valkyrie's point of view. Nagising ako sa taglay na sikat ng araw na tumatama sa mata ko. Pipihit sana ako pero hindi ako makagalaw. Nang idilat ko ang mata ko ay kagad na huminto ang mata ko sa braso na nakapulupot sa tiyan ko. Iniangat ko ang paningin ko at bumungad ang maamong mukha ni Sir Russell sa harap ko. Ang gwapo niya, ang gwapo-gwapo. Nakalinyang makapal na kilay niya. Dumapo ang mata ko sa mataas na balingusan ng ilong niya. Huminto ang mata ko sa mapulang labi niya. Napalunok ako sa pula noon. Iyon ang labi na ilang beses ko nang nahalikan. Magandang view? Nagulat ako nang magsalita siya. Kasunod nang magdilat ang mata niya. Akmang aalisin ko na ang braso niya sa tiyan ko para sana makaalis. Pero lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa akin kaya't baliwala rin. Nakakalokong ngiti ang pinakawalan niya. Ang ingay mo matulog. Naghihilik ka. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya iyon. Halos maisubsob ko ang mukha ko sa dibdib niya dahil sa kahihiyan. Sir Russell, hindi niya daw po ba ihahatid si Sir Morgan sa airport? Boses ni Amelia mula sa labas ng kwarto. Nanlaki ang mata ko. Baka kasi buksan ni Amelia ang pinto at makita ang sitwasyon namin ni Sir Russell. Muli akong nagpumiglas para makawala. Pero tumawa lang siya tsaka hinuli ang dalawang pulsuhan ko. Ngayon ay nasa ibabaw ko na siya habang nakangiti. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ni Amelia mula sa labas. Tumatawa si Russell nang sumagot. Oo, okay lang. Sige na, bababa na ako.
Aniya pa. Ipaghahanda ko po ba kayo ng almusal? Tanong pa ni Amelia. No thanks, may almusal ako dito. Kakainin ko na lang. Birong aniya nang hindi inalis sa akin ang kanyang paningin. Naibaling ko tuloy sa ibang lugar ang mata ko. Tsak na namumula na naman ako. Ikaw yung nasa bar, tama? Ngayon ay nakataas ang kilay niya, ngunit hindi naalis ang pagkakangisin niya. Ano? Your smell, your figure, pati ang lasa ng labi mo. Umamin ka na. Nakumpirma ko yung kagabi, Balki. Alam ko ng totoo. Hindi ko yun natapos nang sunggaban niya ako ng halik. Hindi niya inilis ang braso niya na humahawak sa pulsuhan ko. Are you trying to hide it from me? Aniya, tsaka muli akong hinalikan. Hindi na ako naglaban pa. Hindi ko alam kung bakit pero tumulo ang luha ko. Siguro ay dahil sa wakas ay alam na niyang ako iyon. Pero siguro ay dahil kahit malaman niya iyon ay hindi niya naman ititigil ang kasal kay Miss Margaret. Gumapang ang halik niya pababa sa leg ko. At hindi ko alam pero gusto kong magpaubaya. Ngunit naantala ang lahat ng may malakas na kumatok mula sa labas. Sir Russell, si Nathan po ito. Naghihintay na po ang chairman sa baba. Malakas na nagmura si Russell at halos masabunutan ang kanyang sarili dahil sa huling pagkakataon ay nasayang pa. Hindi pa tayo tapos. Mag-usap tayo pagdating ko, okay? Masama ang tingin na aniya sa akin. Feeling ko ay ayoko nang magpakita pa kay Russell matapos ang mga pangyayaring iyon. Salamat na nga lang dahil hinatid niya si Mr. Morgan sa Paris ng araw na yon. Matapos akong tawagan ni Nathan para ipaalam iyon, ay nakahinga ako ng maluwag. Miss Valkyrie, tawag ni Nathan nang nasa labas na ako ng gate. Pansamantala ay dito muna ako tumutuloy sa kondo ni Sir Russell dahil napakalayo kung manggagaling pa ako sa bahay. Hindi din pwede na asahan ko lagi si Nathan. Ikalawang linggo na rin mula nang maipahatid sundo ako ni Sir Russell para dalhin sa tutor ko. Pwede naman akong pumasok sa isang university pero napapaisip ako at kailangan pa ng tutor. May sapat na pera naman ako galing sa daddy niya. Ito ang mga sasagutin mo ngayon, Miss Tiangco, anang tutor kong babae. Matapos ay iniabot niya sa akin ang makakapal na papel na pinrint niya. Madali ko lamang nakilala ang mga letra. Yun nga lang ay medyo nahihirapan pa ako sa pagbabasa ng Ingles, katulad na lamang ng main door. Akala ko ay maindo or ang basa noon, pero main door pala. Hindi ba at napakalaki ng kaibahan? Matapos mong sagutan ang mga tanong dyan ay bumalik ka sa akin bukas. Tumango lamang ako. Sa company ko na po kayo itutuloy, ani Nathan. Bakit na naman doon? Bumalik na lang kaya ako sa unit. Nakakaburyong mag-isa lang ako doon, nasabi ko sa isip ko. Kahit napuno ako ng reklamo, sa huli ay tumango din ako. Tulad ng dati ay naupo na naman ako sa mesa na nasa tagiliran ng main table ni Sir Russell. Tsaka ako nagsimulang magbasa-basa. Halos masapo ko na ang sentido ko dahil hindi ko maintindihan ang isasagot sa tanong. Pretending study hard? Napalinga ako sa lapit ng boses na iyon. Kailan pa siya dyan? Bakit hindi ko siya naramdaman? Nanlaki ang mata ko nang makita ko si Sir Russell. Nakatuon ang kamay niya sa likod ng upuan ko habang nakadalo naman ang buong mukha niya malapit sa mukha ko at nakangisi. 3 pulgada lamang ay talagang magdidikit na ang aming mga labi. Naaamoy ko na naman ang hininga niya na halos inasam ko ang maamoy ng 2 linggo. Inilapit pa niya ang mukha niya hanggang sa magdikit ng tuluyan ang labi namin sandali. Tulad ng dati, kahit parati niya akong ninanakawan ng halik, ay hindi na naman ako nakagalaw. I miss you. Bulong niya matapos ay pinitik ang noo ko. Mag-aral ka ng maigi. Hindi pa tayo tapos mag-usap, remember? Pakiramdam ko ay napakagwapo niya habang sinasabi niya yon. Tsaka nakapamulsang naglakad patungo sa mesa niya. Lihim akong napangiti. Kagat ang ibabang labi ko. Isinuot niya ang salamin niya matapos ay hinawin niya ang long sleeve na nasa pulsuhan niya
Hanggang sa umabot iyon sa siko niya. Sabi ko mag-aral ka, hindi panoodin ako. Saad niya nang hindi ako nililingon. Nahihiya akong ibinaling sa papel, nakaharap ko ang mata ko. Tsaka ako muling nag-focus. Hindi pa man ako nakakasulat, nang muli na namang magsalita siya. Madami tayong pag-uusapan, hindi ka uuwi sa inyo. Pero hahanapin ako ng inay. Kinakabahang saad ko. Anong gusto mo? Ako ang umuwi sa inyo? Nakataas ang kilay niya nang lingunin ako. Sige, ite-text ko na lang si Ivory. Nakayukong usal ko. Muli akong nagsagot ng paperworks. Sir, nandito na po si Miss Margaret. Hindi ko alam pero parang tumigil ang oras nang sabihin iyon ni Nathan mula sa labas. Sabay pala silang bumalik. Nilingon ko si Russell na nakatanaw din sa akin. Tila hinuhulaan ang damdamin ko. Ngumiti na lamang ako ng tipid, ngunit may pait, tsaka muli kong ibinaling ang atensyon sa sinasagutan. Honey, umugong ang matinis na boses ni Miss Margaret, tsaka nagtatakbo para yakapin si Sir Russell. Kahit mataas ang heels na suot niya, ay hindi man lang siya nag-alangan na dambahin ang kasintahan. Maaring hindi nga ako nakatingin sa kanila, ngunit nakikita ko sila sa gilid ng mata ko. Alam kong nakatanaw din sa akin si Sir Russell. Tila naalangan pa si Miss Marga nang matanaw ako. Nagangat ako ng paningin para salubungin siya ng ngiti. Ang ganda niya. Puno ng kolorete ang kanyang muka. Pati ang labi niya ay pulang-pula sa lipstick na nakapatong doon. Siya yung binili ni Tito? Napakasosyal niyang magsalita ng Tagalog. Binilin saan? Ha? Tanong ni Russell. Sabi ni Tito before, kuhanin mo daw si Valkyrie para mag-asikaso ng unit mo. Walang mali siyang aniya. Siya si Valkyrie, diba? Akala ko ay ako ang kausap niya kaya tumango ako. Akala ko magsa-shopping ka. Ani Russell. Halata na nag-aalangan siya. Sana, but I miss you na agad eh. Medyo nakakaumay sa pandinig ang boses niya. Hindi kaya bitter lang ako? Pilit kong itinoon ang buong atensyon ko sa papel na sinasagutan ko. I just missing you. That's why I'm here. But aalis din ako later kasi aayusin ko yung venue ng wedding natin. Aniya. Ngayon nakaupo na ito sa kandungan ni Sir Russell. Humigpit ang pagkakahawak ko sa ballpen. Nalimutan kong ikakasal na siya. Ipinikit ko sandali ang aking mata para pabalikin ang luha na nararamdaman kong pabagsak na. Are you okay? Naidilat ko ang mata ko. Nasa akin ang mata ni Miss Margaret. Your tears. Itinuro niya ang gilid ng pisngi ko. Pinahid ko iyon at basa nga. Anong sasabihin ko? Tumama ang mata ko kay Russell. Nakakunot ang noo niya at puno ng pag-aalala ang mata niya. Pagkatapos naming mag-usap, ay sasabihin kong layuan niya na ako. Miss Valkyrie, may bisita po kayo. Nawala ang topic nang bumukas ang pinto. Naroon si Patrick, nakangiti sa akin. Oh, hi! Kunwaring masiglang saad ko. Let's go? Saad niya. Sandali, tapos na bang inaaral mo? Nakataas ang kilay na ani si Russell. Tatapusin ko, wag kang mag-alala. Saad ko. Tsaka ako nagmadaling sumama kay Patrick. Nandyan na naman pala yung masungit mong boss. Natatawang aniya. Oo, ikakasal na siya kaya hindi na ako magtatrabaho sa kanya after nun. Biro ko. Exactly, may date na kita ng madalas. Nakangiting ani Patrick. Kain tayo? San mo ba gusto? Ikaw ang bahala. Saad ko. Sa isang Korean resto kami pumunta. Bibimbap, odemguk, japchae, gimbap at tteokbokki. Ilan lang yan sa mga in-order ni Patrick. Palibhasa nga ay namalagi sa Korea. Gusto niya din daw ipatikim sa akin kung gaano yun kasarap. Well, hindi naman ako bigo. Masarap nga ang lahat. Maliban dun sa ramen at tteokbokki. Napakaanghang kasi at hindi ko siya kayang kainin. Kung pwede sana mag-bar tayo after nito. Hindi ko pa nararanasan yun eh. Nakangiting saad ko habang kumakain kami. Really? I love that, ani Patrick. Malalakas na speaker ang bumungad sa amin pagpasok sa isang mamahaling bar.
Ang lahat ay sumasayaw at sumasabay sa bawat bitaw ng beat. Sayo tayo? Anyaya ni Patrick. Napangiti na lamang ako tsaka umiling. Oh, nagaya ka dito kaya hindi pwedeng hindi ka uminom. Iniabot sa akin ni Patrick ang isang bote ng kulay green. Soju ang nakalagay. Hindi ko alam kung tama ang basa ko. Nagtungo si Patrick sa crowd at nakisayaw habang ako ay tawa lang ng tawa sa kanya. Nagsimula ko na ring tunggain ng bote at halos malukot ang mukha ko. Mental kasi ang flavor, may kaunting pait pero maanghang at malamig sa lalamunan. Tinungga ko iyon hanggang sa maubos. Kahit paano ay nalilibang ako pero sumasakit ang damdamin ko kapag naiisip kong ikakasal na si Sir Russell. Bakit ba kasi ang rupok ko? Nahulog ako kaagad sa kanya. Tumayo ako para hanapin ang CR. Paliko na ako noon nang may pumigil sa pulsuhan ko. Nagulat na naman ako nang isandal ako ng taong iyon sa pader. Tsaka niya ako hinalikan. Napapikit ako kasabay ng pag-agos ng luha ko. Si Russell to. Alam ko. Hindi siya tumigil hanggang sa bumaba ang kanyang halik. Naramdaman ko na lang na ibinabaon niya ang mukha niya sa balikat ko. Nang harapin niya ako ay hindi ako makapaniwala. Nabasa ng luha ang kanyang mata.